Breaking news, Thailand muling binomba ang Cambodia. Muli na namang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos muling bombahin ng Thailand ang Cambodia. Sabi ng Thailand gusto nila ng kapayapaan kahit na umuugong ang kanilang F-16 sa border. Iginiit ng Thailand na hindi sila ang unang umatake, ayon naman sa Cambodia na hindi rin sila ang unang umatake. Kumbaga ang dalawang bansa ay parehong patay malisya. Pareho silang nagsasabing inosente sila. Tumakas ang mga sibilyan, nasusunog ang mga bahay at nagkabasag-basag ang peace deal ni Trump habang sinasabi ng dalawang gobyerno na nakikipaglaban sila para sa kapayapaan sa pamamagitan ng digmaan. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ilang oras matapos pasabugin ng Thai F-16 fighter jets ang mga posisyon ng Cambodian military noong December 8 ay tumindig sa harap ng kamera ang Prime Minister ng Thailand na si Anutin Chanvirakul para magbigay ng tila contradiction na pahayag. Hindi gusto ng Thailand ng karahasan, iginiit niya kahit na aktibong nagsasagawa ng airstrikes ang kanilang militar sa kabila ng hangganan. Sabi ng gobyerno, gusto naming igiit na gagawin namin ang lahat para protektahan ang soberanya at integridad ng bansa ayon sa international laws at gamitin ang legal na karapatan para ipagtanggol ang ating bansa. Ngayon, nagkaroon kami ng National Security Council meeting at napagkasunduan na ang gobyerno ay susuporta sa kasunduan ng meeting kung saan magkakaroon ng military operations laban sa lahat ng pag-atake depende sa sitwasyon at susuportahan ang ibang military mission kung kinakailangan. Pero sumunod ang pagtatangka ng Prime Minister na pagsamahin ang aksyon militar at layunin ng kapayapaan. Hindi kailanman gustong makita ng Thailand ang karahasan. Iginiit namin na hindi kailanman nagsimula ang Thailand ng kaguluhan o pumasok sa kanilang teritoryo. Pero hindi rin papayag ang Thailand na labagin ang soberanya nito at magpapatuloy kami sa angkop na hakbang, may pag-iingat at susunod sa kapayapaan, katatagan at pagpapahalaga sa humanitarian. Isang maingat na balancing act ito, sinisikap ipakita ang pagpipigil at resolusyon ng sabay kahit na bumabalik ang mga Thai jets mula sa bombing runs. Inilarawan ng tagapagsalita ng Thai Army, Major General Winintay, ang lumalawak na banta sa kanyang briefing noong Lunes ng umaga. Nalalaman namin mula sa intelligence na dinagdagan ng Cambodia ang kanilang tropa at armas, pati na rin ang iba pang supportive firearms. Napag-alaman din na may pagkakataon ang Cambodia na gamitin ang long-range weapons sa loob ng Thailand malapit sa Buram Airport at malapit sa mga ospital sa Prasat District ng Surin Province. Ang mga lugar na iyon ay mga 30 kilometro mula sa hangganan ng Thailand at Cambodia. Nang tanungin tungkol sa airstrikes, ipinaliwanag ni Major General Winintay ang desisyon. Tungkol sa airstrikes ng Thai Air Force, gusto kong ulitin na ito ay targeted attack lamang sa Cambodia weaponry bases. Limitado ang pinsala para maiwasan ang mas malalang escalation mula sa Cambodia na maaaring magdulot ng karagdagang pinsala at pagkamatay ng mga Thai troops. Malinaw ang mensahe. Nakikita ng Thailand ang sarili nila bilang tumutugon, hindi nagsisimula kahit na tumatawid ang jets nila sa Cambodian airspace. Samantala, sa kabila ng hangganan sa Phnom Penh, iba ang kwento mula sa spokesperson ng Cambodia Ministry of National Defense na si Mali Soyata sa kanyang news conference noong Lunes. Noong December 8, 2025, nagpatuloy ang Thai Army sa pag-atake sa lahat ng posisyon ng Cambodian Army sa Military Region 4. Mula 5 minutes past 5 ngayong umaga, nangyari ang pag-atake sa Ansesamoan, Tompa Vir Temples, 5 Makara Chamarchek Mumbai, Phnom Kamoach Korprobe Takrab at Prasat Kanar areas. Ipinakita ng Cambodian spokesperson ang mga pag-atake na lampas sa military targets. Bukod dito, umabot ang pag-atake ng Thai Army sa mga Cambodian villages sa Otter-Menchi at Preah Vihear provinces na nagdulot ng ilang injuries, nasunog ang ilang bahay at napilitan ng mga tao na lumikas sa mga ligtas na lugar. Ayon sa isang senior Cambodian provincial official, 3 Cambodian civilians ang seryosong nasugatan sa labanan hanggang ngayon,
kahanga-hanga ang pagtitiyaga ng Cambodia na hindi sila umatake pabalik. Hinarap man ng mga pag-atake mula sa Thailand, hindi pa rin umatake ang Cambodian Army. Iginagalang nila ang ceasefire, ang Joint Ceasefire Agreement sa pagitan ng Cambodia at Thailand at iba pang pangunahing kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ayon sa Peaceful Solution Mechanism at international laws. Ang magkaibang kwento ay nagiiwan sa mga observers sa labas ng mahirap na tanong. Alamin kung sino talaga ang unang umatake, sino ang nagpalala at kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Iginiit ng Thailand na ipinagtatanggol nila ang sarili laban sa Cambodian aggression. Iginiit ng Cambodia na tinatanggap lang nila ang Thai attacks nang hindi umaatake pabalik. Hindi maikakaila na ang October Peace Agreement ni Trump na pinaluwal sa Kuala Lumpur ay tuluyang bumagsak. Matatandaan na 2 buwan matapos tumayo si Trump kasama ang mga leaders ng Thailand at Cambodia para saksihan ang tinawag niyang malaking diplomatic victory, bumagsak na ang peace agreement na siya ang nag-ayos at nauwi sa open warfare. Umatake ang Thai F-16 fighter jets sa maraming Cambodian military positions noong Disyembre 8 at ito ang naging pinakamalalang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng ilang dekada. Nangyari ang airstrikes matapos ang matinding labanan sa kanilang disputed border na nag-iwan ng Thai soldiers na patay at sugatan at ngayon ay pareho nang nag-aakusa ng dalawang bansa kung sino ang unang nagpaputok. Kinumpirma ng Royal Thai Air Force ang mga pag-atake sa isang statement na inilabas noong Monday morning. Sabi nila, ang Cambodia ay nag-mobilize ng heavy weaponry, inilipat ang combat units at naghanda ng fire support elements. Mga aktibidad na pwedeng magpataas ng military operations at magdala ng banta sa Thai border area, ipinaliwanag ni Thai Major General Winintay Subuare sa mga reporter na 3 specific locations ang tinamaan ng airstrikes. Sabi niya, ang target ay ang Cambodia's arms supporting position sa area ng Chongan Ma Pass dahil ginamit ng mga target na iyon ang artillery at mortar launchers para atakihin ang Thai side sa Anupong base na nagresulta sa isang soldier na namatay at 2 soldiers na nasugatan. Tinanggihan naman ng Cambodia's Ministry of National Defense ang mga aligasyon at tinawag itong false information. Sa isang statement na pinost sa social media, sinabi ng ministry na hindi sila gumanti sa kahit anong paraan sa dalawang magkahiwalay na pag-atake ng Thailand. Sabi nila, dahil sa prinsipyo ng pagrespeto sa lahat ng nakaraang kasunduan at sa mapayapang pagresolba ng conflict ayon sa international law, ang Cambodia ay hindi gumanti sa dalawang pag-atake at patuloy na nagbabantay ng may matinding pag-iingat. Humirit pa ang Cambodian military at inakusahan ang Thailand na sila ang unang umatake noong 5:04 in the morning local time gamit ang maraming tanks laban sa Cambodian positions. Sabi nila, dapat tandaan na nangyari ang pag-ataking ito pagkatapos magsagawa ng maraming provocative actions ang Thai forces sa loob ng maraming araw. Ngayon, pareho nang inaakusahan ng dalawang panig ang isa't isa na sila ang nagsimula ng karahasan at pareho ring sinasabing self-defense lang ang ginagawa nila. Inireport ng Thai Second Army na nakita nila ang Cambodian RM-70 multiple rocket launchers at T-55 tanks na papalapit sa border noong late Sunday night. Ayon sa ulat, nasa pinakamataas na combat readiness ang Cambodian forces, pinalalakas ang kanilang depensa at mabusising minomonitor ang Thai military movements, lalo na ang paggamit ng drones at road construction malapit sa front line. Iniulat ng Thailand na about 70% ng civilians sa border towns ang nailikas na noong Lunes at may isang civilian death na nai-report dahil sa pre-existing medical condition habang nasa evacuation. Naglabas din ng matinding condemnation ang Cambodia's Ministry of National Defense, sinasabing nilabag ng Thailand ang joint statement sa Cambodia-Thailand Peace Agreement na pinirmahan ng dalawang prime ministers sa harap ni President Trump at Prime Minister Anwar Ibrahim. Sabi nila, nanawagan ng Cambodia sa international community na mariing kondenahin ang paglabag sa joint statement ng peace agreement at ang paulit-ulit na illegal actions ng Thailand at hilingin na panagutin ng buo ang Thailand sa malinaw na paglabag na ito. Pagsapit ng Monday night, nakaharap pa rin ang mga puwersa ng dalawang panig sa border, mahigpit na binabantayan ang galaw ng isa't isa. Ang tanong ngayon ay kung lalo pa bang lalala ito
o kung may magagawa pa ang diplomacy para hilahin pabalik ang dalawang bansa mula sa bingit ng mas malawak na digmaan. Ang peace agreement ni Trump na parang matatag lang ilang linggo ang nakalipas, ngayon ay nakabitin na. Kung ano ang susunod na mangyayari ay susubok hindi lang sa kagustuhan ng Thailand at Cambodia na maiwasan ang mas malaking giyera, kundi pati sa limitasyon ng American influence sa isang rehiyong puno ng lumang territorial disputes na ayaw mabaon sa nakaraan.